Good morning po. Sige po, upo na po lahat nung nasa likuran. Ang tamlay ng good morning natin, no? Kasi ngayon lang lumamig ulit. Good morning po! Ayun, okay. Sige po. Dahil dyan, mag-e-exercise muna tayo. Paupuin lang natin yung iba. Sige po, para payapa tayo lahat. Sarap matulog, no? Panibagong challenge na naman to. Ang challenge, bumangon at ano pa? Challenge, bumangon at maligo sa mga papasok. Sige po. Hindi ko pa nararamdaman yung kapayapaan ng kapaligiran eh. Pag nakapayapa na lahat. Sige po. Maligalig pa yung paligid. Lamig. Okay po, sige. Exercise muna tayo. Lean for. Pag sinabi ko po, yung sasabihin ko, gagawin nyo po. Halimbawa, lean forward. Alam nyo po yung lean forward? Lean forward. Gawin nga po natin. Lean forward. Ayan. Lean backward. Go to your right. Ako po, nag-isip kaliwa kanan. Right, kanan po, kanan. At least may basic tayo. Go to your left or left. Stand up. Sit down. Gagawin po natin ha. Gagawin po natin ulit. Sige, practice. Lean forward. Lean backward. Stand up. Sit down. To the right. Left. Okay po, mabilis ha. Sige. Stand up. Sit down. Lean forward. Lean backward. To the right. To the left. Sit down. Stand up. Sit down. Okay, ngayon naman po, babalik ta rin natin. Pag sinabi ko pong lean forward, ano gagawin ninyo? Backward. Pag sinabi kong lean backward, forward. Pag sinabi kong stand up, sit down. Pag sinabi kong right, left. Ready po? Babalik ta rin ha. Sige po. Right. Left. Stand up. Lean forward. Lean backward. Sit down. Sit down. Left. Right. Okay po. Sige po. Pwede na pong maupo lahat. Kailangan lang pong maggumalaw-galaw, no? So, 9:20. Mabilis lang po yung ating mensahe for today. Ready na po kayo? Sige, sigurado po ready na yung Bible. Kahit po yan ay phone dahil wala pong Bible verse dyan sa PowerPoint. Okay, ready na kayo? Nagka-problema lang. Ano naging problema natin? Sige, okay lang yan. Walang problema yan. Let's pray. Father, it may seem that it's a problem, but it's not. Because you are always our answer. So we pray right now, God, clear the atmosphere. Kalmahin mo po kaming lahat, God, that your communication, your words that you want to give to all of us, malinaw po naming maririnig, malinaw po naming matatanggap. Lahat po kami, God. Even I pray that you will allow me to receive from you. Just use me as your vessel. God, clean me, that your words would be pleasing to you. Not me, but only you. I let you use me. I let you move through me. But it's never me, because glory only belongs to you. At yun po yung binibigay namin sa inyo. Yung karapat-dapat na trono pagsamba sa buhay at sa church na ito. Because that's how we were created, for your glory. Holy Spirit, have your way. Teach each one of us. And I pray, Father, that the senses of our spirits would be sensitive enough that we can sense your presence in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay lang, walang PowerPoint. Kung nag-malfunction. Ano pong tawag dito?
Silya, yun ay Espanyol, silya. Pero sa Tagalog yan ay salungpuit or upuan, di ba? Silya or silyon. Ito po, Tatay Joseph, ay ginagamit para upuan. Pero minsan na po ba nagamit nyo tong tungtungan? Yes, nagamit nyo din po yung tungtungan. Kayo po ba ay nahambalos na ng upuan? Hindi pa. Naku, napakapapalad nyo naman. Kami pala ay kami po kasi nakaranas ng mahambalos ng upuan. Hindi nga lang monoblock, mas matindi. Kahoy kasi upuan sa bukid din. No? So yan po ay upuan or silya. Yan po ay inuupuan. Kung yan ay tutungtungan mo, ano madalas nating sinasabi? Pag may nakatungtong, baka mahulog ka, di ba? Baka mahulog ka kasi it's not designed for that. Pero tinutungtungan pa rin natin. Bakit? Matigas kasi ang ulo natin, di ba? Yun ang totoo matigas ang ulo natin. Pwede naman kasing may hagdan, pero walang hagdan silya lang talaga meron. Meron pa yung pagpapatong-patungin. Diba? Mas delikado. Wala lang ako ditong table Table, ano po sa Tagalog ang table? Espanyol is mesa. Mesa. Hapag or hapag kainan. Okay po. Pag po ba meron kayong nakitang natutulog sa mesa, tama po ba yon? Pwede. Pwede, correct. Pero ang tanong, tama po ba yon? No, di ba? Pwede, pero hindi tama. Okay? Kasi hindi siya nakadisenyo. Malibang lechon ka, o mahiga ka sa mesa. Kasi ang lechon talagang inilalatag yan sa mesa. So for this morning, napakasimple lang po ng ating pong pag-uusapan, the design and the designation. Ang gara ng English, no? Design, pero pag dinagdagan mo na, ang pronunciation ay designation. Bakit nga ba hindi ginawang designation? Kakaiba po talaga ang English. But that would be our topic for this morning. Your design and your designation. Ang ating pong verse ay kukuhanin natin sa napaka-familiar na verse. John 10:10. O wag niyo po ulit tatayan sa wedding 10:10. Ano tawag dun sa wedding pag ano? Alam na alam Galing. Sige po, John 10:10, yan po ay Amplified Classic Edition, Amplified version. Let's read. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have, naku, nakita ko yung types ni Pastor, unlucky. That they that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full until it overflows. Ang ganda po sa Amplified version. Sa iba kasing salin, simple lang yan. The thief comes only to steal, to kill, and destroy. But I came that you may have life abundantly. Yun po yung sa ibang salin. So, ang topic natin ay design and designation. Pero ang totoo, ang disenyo ng Diyos, si Ate Jennifer, ay magkaroon ng buhay. Diba? Kaso, mayroong gustong sumira nung disenyo na iyon. At yun po yung ating tatalakayin. And we'll be reading, next slide, we'll be reading from Genesis 1 and 2. Ready na po ba kayo? Kasi mag-aaral tayo? Yes. Okay. Mukhang si Tatay Joseph lang ready. Tayo na lang po mag-usap. Ready po ba kayo mag-aral? Okay. So Genesis 1 and 2. Sino po ang nakabasa na ng Genesis 1 and 2? Taas pong kamay. Makita ko lang. Okay po. Sige. Bakit tayo pupunta bigla sa Genesis? Okay? Because in Genesis, you would see the original design ng Diyos sa'yo at sa mundo. At yun yung susubukan nating aralin. Nung hindi pa nagkakasala, may original design ang Diyos. Hindi po natin babasahin. Wala po dyan yung verse. Alam ko namang familiar po kayo dyan. Gusto ko mo lang i-establish that in Genesis 1 and 2, the grand design ni God is always good.
Yung grand design ni God in Genesis 1 and 2, nung hindi pa pumapasok yung tinatawag nating the fall of man, okay? Nung hindi pa pumapasok yon, yung original design, perfect. Kaso, nung John 10:10 na, pumasok na yung kaaway. That's why this morning, our objective, my prayer, is that we go back to that design. That we go back to that designation. Because, ang perfect ng Genesis 1 and 2 eh. Pero ba't hindi natin nararanasan? Ba't hindi natin nararanasan? So let's review Genesis 1 and 2. Ano ba yung original design ni God doon? Punta na po ako sa points. Number 1. Okay. So Genesis 1, makikita nyo po ang kaayusan, in order, and everything is in proper places. Nasa lugar. No? May kaayusan. Pag binasa niyo po ang Genesis 1, verse 1 hanggang 2, o hanggang 3, ang sabi doon, ang mundo ay magulo. Shapeless, formless. Yun po yung sinabi ng Genesis. Kaya po ang ginawa ng Diyos, isinaayos. Parang buhay natin noon, no? Ang gulo. Pero isinaayos. Ibinalik sa disenyo. Pero bakit ba, puntahan muna natin, bakit ba wala tayo sa design? Ba't hindi natin maranasan yan? Nararanasan pa po ba natin yan? Yung kaayusan? Ngayon. Yung totoo. Doon tayo sa totoo. Huwag tayong lumayo sa katotohanan. Nararanasan po ba natin madalas yung kaayusan? Hindi. Diba? Sa church lang natin eh. Lalayo pa ba tayo? Ang gulo-gulo kaya. Diba? Nakaupo ka dyan. May papasok ba? Baka paalisin na kami. Diba? Alam nyo yun? Ang gulo. Wala sa order. Not in proper place. Walang kaayusan. Diba? At kadalasan po nang wala sa kaayusan kasi wala sa proper place. Halimbawa, bigyan natin praktikal. Halimbawa, sa bahay, yung video, balikan natin video ni Ate Malu. Last week, natatandaan niyo po ba yung video ni Ate Malu last week? Diba? Saan po nakita yung baby? Sa tabi ng washing machine. Sa tabi ng washing machine, muntik ng malabhan. Because not in order, not in proper place. Magulo. Pero again, the design of God sa buhay mo ay maayos. In order, in proper place. Ano pa yung mga ginagawa ng kaaway para mawala yung perfect design na yan? Yung asawa na napat nasa bahay, nasaan napunta? Inuman. Saan pa? Sa tonghi. Saan pa napunta? So makabilang bahay, di ba? Yung dapat na nasa bahay, sarili niyang bahay, kumabilang bahay, wala sa lugar. Tama? O, punta naman natin mga kabataan. Yung mga kabataan na dapat susunod, ay, mag-urong ka dito, magugas kang pinggan. Wait lang po. O, nayuko na yung mga kabataan kasi totoo. Ba? Wait lang po. Dinat na ng wake. Yung wait. Diba? Hindi na nagawa yung maghugas man lang ng plato. Wala sa lugar. Ano yung wala sa lugar doon? Dapat sumusunod ka. Ang napapasunod mo yung magulang mo. Anong end? Anong ending nun? Yung nag-utos, siya ding gumagawa. Kaya yung mga magulang, pagod. Kaya yung mga magulang ninyo, nagnanag. Bakit nagnanag? Bakit nagbubunganga? Kasi pagod eh. Kung tumulong ba naman kayo nung sinabing hugasan nyo yung pinggan, sana nagkaroon ng kaayusan. Sana ang peaceful nung lugar. You know what? In Genesis, it's very peaceful. The design of God is very peaceful. Kaya ang tanong nga sa atin ngayon, nakakaramdam ka ba or nararanasan mo ba'y kapayapaan? Pag hindi,
The enemy is stealing and killing and destroying the design of God for you. Sa church, nakakaramdam ba tayo ng kapayapaan? Pag hindi, something is wrong. May mali. Okay po. So balikan natin. Nasa kaayusan po in Genesis. Tama po ba? Genesis 1, inayos ng Lord. Yun yung grand design niya. Ngayon, ang tanong, payag ka ba at pumapayag ka ba at pinahihintulutan mo ba yung kaaway na mawala yung kaayusan na yan sa buhay mo, sa church, sa tahanan, sa trabaho, kung saan ka man nilagay ng Lord? Pinahihintulutan mo ba? Hinahayaan mo ba? O hahayaan mo ba? That's number 1. Number 2. Gusto nyo, mabilis lang yan. One day at a time. That's the grand design of God. One day at a time. Pero ngayon, ano na susuotin mo? Ano na yung alam nyo, napaka-busy natin. Kabilang po ako doon, ha? Lahat po. Aminin nyo man o hindi, napaka-busy natin yung lahat. Tama? We don't perform things one day at a time. Pero sa Genesis, yun yung design. Minadali ba ng Lord? Lahat kayo umayos. Ganon ba ginawa ng Diyos in Genesis? Hindi eh. Ginawa ng Diyos yung design one day at a time. Yan ang isa sa gawain ng kaaway. Gawin kang busy. To the point that your design is ruined and destroyed. Balikan niyo po Genesis, ha? One day at a time, ginawa ng Diyos. Tama po ba? Baka mali po yung Bible na nabasa ko. Tama po ba? One day at a time, ginawa ng Diyos. 6 days. Practical application tayo ulit ng design natin. Ikaw ba ay nabubuhay one day at a time? Kasi in the New Testament, sabi ng Diyos, di ba? Don't worry about tomorrow. I love you. Di ba? Don't worry about tomorrow because you have enough trouble for today. Ang problema sa atin, yung problema ngayon ayaw harapin. Ang hinaharap yung bukas. Yung ngayon. Marami sa atin ayaw harapin yung problema ngayon. May problema kayo ng asawa mo. Ayaw nyo mag-usap. Ayaw mag-asawa. Ayaw nyo harapin. May problema ka sa anak mo. Ayaw mong harapin. Ikaw na kumausap sa anak mo. Hindi, ikaw na. Wala na kumausap. Ang kumausap na sa anak mo, barkada niya. Ayaw harapin. One day at a time. Kaya po hindi natin na-enjoy yung buhay. Kaya po yung John 10:10, hindi natin na-enjoy yung life. Bakit? We don't live a life one day at a time. Paano yon? Yung mga matatanda, pinapatanda agad yung bata. Ano ka ba? Dapat alam mo na yan. Bata eh. Minamadali mong tumanda. Yung mga bata naman, ikaw naman na, tanda-tanda mo na. Yun. Problema din yun, di ba? Kasi we don't live one day at a time. Yun po ang disenyo ng Diyos. Napilit pong sinisira ng kaaway. Sa paanong paraan, hindi ko alam sa buhay po ninyo. Pero in general, sa paanong paraan, ginagawa kang busy. Inaalis ka doon sa dapat mong tingnan at lakaran. Number 3, seasons. Pagbabasahin niyo po yung Genesis 1 and 2, there are seasons. Grand design po yun ng Diyos. Pero ngayon, di ba, sira na yung season natin. Yung tag-ulan, nagiging tag-araw, yung tag-araw, nagiging, sira na. Sino may kagagawan? O ako. Di ba? Huwag yung naturo yung iba. Ako. Tayo. Tayo po ang may kagagawan ng lahat ng iyon. O pag nagbumotor ako, pagagawan ko yun. Gano'n yun,
combustible. Gaano yung inuusok nung motor ko. Kagagawan ko, iyon. Diba? Pag nagkalat ako, kagagawan ko, iyon. It affects, maybe, nagkalat lang ako, maapektuhan yung season. Hindi mo kasi makikita doon sa kalat mo, pero yung epekto nun, yung malaki, ang laking epekto nun sa season. Okay po? Ito pa ang part ng season. Basahin nyo na lang po yung Genesis kung makikita nyo po lahat ng point. Nandun naman po yun. Sabi doon, mayroong araw, gabi, and this would be your way to say that it's season. Okay? Ito pa problema natin. Bakit hindi natin na-enjoy yung grand design ng Lord when it comes to season? Kapag hindi panahon ng mangga, apura, hanap mo ng mangga. O, sira yung season. Alam mo yon? Kaya hindi po natin na-enjoy yung design ng Diyos kasi naghahanap ka ng wala sa season. O, practical application ulit. Bata ka, kabataan ka, ang season mo ay mag-aral. Wala ka na naman sa lugar. Estudyante ka, saan ka nakikita? Sa mall, sa barkada. Diba? Yung season mo na miss out mo. Kaya hindi mo tuloy ma-enjoy yung design ng Lord. Kasi may season ka. Kaya nga yung tribo ba tawag doon? Tribe ni Issachar. Tama po ba? Itama nyo nga po ako kung Issachar is yung tribe nila is really the tribe ng looking, inaaral ang season of time. Hindi pa alam. Okay po. Aralin nyo po. But the tribe of Issachar, sila po yung talagang nag-aaral ng season of time. Bakit po kailangan inaaral yun? Kasi pag hindi nyo po inaaral ang season of time, hindi nyo po ma-enjoy ang buhay. Nagtanim ka ng pakwan, asan si Kuya Norbing? Tanim ka ng pakwan, tag-ulan, ma-enjoy mo ba yung buhay? Hindi, lugi ka. Nga, napakatabang ng pakwan mo. Pag nagtag-ulan ka nagtanim, di ba? May season po ang buhay. Pag hindi ka sumang-ayon sa season, iiyak ka lagi. Iiyak ka talaga lagi. Hindi ka iiyak. 16, 17, 14, nabuntis ka, o iyak ka talaga. Diba? Pati magulang mo iyak, ngawa. Kasi it's not yet the season. Get po natin? Yan yung disenyo ng Diyos. Pero hindi po natin na-enjoy. Next. Sabi po sa Genesis, be fruitful and multiply. Yan yung disenyo ng Diyos sa'yo. Pero fruitful ka ba? Nagmumultiply ka ba? Oo naman, Brother Arn, nagmumultiply kaya utang ko. Ay, nako. Sirang-sira yung design natin, no? Bigyan natin ng sample. Sino pa may credit card dito? Ay, di magtataas. Kasi baka makiride, no? Ako may credit card. Credit card is one. Pag hindi ka matinong gumamit, marunong gumamit niyan, nagiget nyo po? Hindi ka magiging fruitful. Hindi ka magmumultiply. Magmumultiply talaga utang mo. Yan po yung takbo ng mundo. Ang bilis kayang mangutang ngayon. Pansin nyo po ba? Sobrang, dito sa Pinas, ang bilis ng mangutang. Pag tinignan nyo po yung FB ninyo, si Juan, ano ba yun? I don't know. Pero basta ang malinaw sa akin ngayon, ang bilis mangutang. Punta ka ng mall, pautangin ka ng home. Ayun, diba? Home credit. Ngayon, napakabilis na pong kumuha ng sasakyan. Tama? Diba? Napakabilis at napakabilis din pong ilubog ng isang tao. Hindi nagiging fruitful. Hindi nagmo-multiply. Mga sample lang po yun. But I will let God to talk to you kung bakit ba hindi ka nagiging fruitful
at hindi ka nagmumultiply. Pero ang disenyo ng Diyos sa'yo, maging fruitful. Pero bakit hindi ka fruitful? Sa area na to. Sa area na to. Hindi naman totally hindi ka fruitful eh. There are some areas ng buhay mo hindi fruitful. Bakit? Ask God. Tanungin mo ang may likha sa'yo. Dahil hindi ko rin yun masasagot. Next. 8 lang po yan. Food. Anong disenyo ng Diyos sa Genesis? When it comes to food. Ano po? Bunga ng mga punong kahoy, yun ang kakainin. Very good. Nagbabasa ng Genesis. Yung mga halaman, bungang kahoy, yun yung sabi nakadisenyo for us to eat. O kaya ganito katawan natin. Diba? Ano pinagkakain natin? Diba? Instant dead ball, double dead. Yung delata, yung isdang tanga na pumasok sa lata. Diba? Ang dami nating inaalis yung disenyo ng Diyos. Pero ang disenyo ng Diyos para sa ikabubuti mo. Pero ulit, anong gawain ng kaaway? O ito, madali kasi busy ka, mag-noodles ka na lang. Na 2 weeks bago matunaw. By the way, alam niyo po, pag kakain po kayo noodles, sabi ng hack, alisan niyo muna ng mainit, para mawala po yung wax nung noodles, anuhin niyo muna po sa mainit na tubig para mawala, mahugasan. Tapos saka niyo lutuin. Anyway, going back to the food, ang dami po natin na sinisira ng kaaway yung health natin kasi hindi tayo pumupunta sa disenyo ng Diyos. Mga kabataan, ang dami ngayon hindi kumakain ng gulay. Hirap na hirap tayong pakainin yung mga anak natin ng gulay. Guilty. Dito. I'm a guilty one, no? Hirap na hirap. Baka tanungin nyo nga yung mga anak nyo, alam pa ba nila yung prutas na mabolo? Wala na. O baka kayo din po, hindi nyo alam yung mabolo. Alam nyo po ba yung mabolo? Opo, parang santol. Opo, pula. Ang dami kayang gulay na hindi na alam, hindi na kilala. Ano po yun? Kasi sa school kami, pag sasabihin, ano po yung pechay? Hindi alam. As in, pechay lang yun ha? Hindi alam. At yun yung gustong gawin ng kaaway. Sirain yung disenyo niya when it comes to food. Bakit? Pag nasira niya yung food mo, susunod yung health mo. Pag sumunod yung health mo, susunod yung finances mo. O kaya susunod yung relationship mo. Ha? Pati relationship sa health? Oo. Pag hindi maganda ang health mo, malamig ba ulo mo, mainit ulo mo? Mainit ulo mo. O patay na relasyon nyo. Diba? Alam niyo, dugtong-dugtong po yan if we will just go deeper to Genesis, sa disenyo ng Diyos. Ay nako, ang sarap kaya aralin. Sana balikan nyo, no? Genesis 1. Naaral kaya natin to ng ganitong pamamaraan? Yung Genesis 1. Next. Rest. Anong disenyo ng Diyos when it comes to rest? Kailan dapat natutulog, Tatay Charlie? Kailan po dapat natutulog? Pagkagabi. Paggabi. Thank you, Tatay Charlie. Kapag gabi, diba? Pero ngayon, katulad ng asawa ko na call center agent, anong oras ang tulog? Umaga. Trabaho ng kaaway. Nasirain ka. Wala kami magagawa yan talaga trabaho namin. Oo naman, wala naman po ako magagawa talaga doon. Kasi ako sarili ko naging call center agent. Okay? Pero medyo mag-isip-isip din, no? Pag-isipan din natin. Disenyo ng Diyos, matulog ka ng gabi. Hindi matulog ng umaga. Mga kabataan, kala nyo makatakas kayo, kayo din. Anong oras tulog nyo? 1:00, 2:00. Nakahawak sa cellphone.
Ganon din yun, umaga na rin ang tulog nyo. Kayo namang matatanda, matulog din naman po kayo, no? Kasi naman, pero disenyo talaga ng Diyos pag tumatanda na, no? Minsan naman, yung matatanda, alauna pa lang may kumakaluskos ng plastic, may nagwawalis na. Ganon din, gising din po kami, no? So please, matulog. Natatawa kayo, no? Totoo yung mga plastic kumakaluskos, mga pinggan. Pag may alaga po kasi, tatay ko matanda na kasi. Ganon. Oo, mababaw na po yung tulog. Kaya ang billing ko po lagi sa kanya, pag inaantok ka na, matulog ka na. O kaya, kahit hindi ka inaantok, huwag kang bumangon, mahiga ka lang dyan. Mapapahinga ka din. Hindi Ano gagawin ninyo? Hindi ako mapakali, magwawalis na, magsisiga na, o patay na. Pati kami, gising na rin. Tama? So mga matatanda at mga bata, rest. Matutong mamahinga. And particularly in Genesis 1 and in particular Genesis chapter 2 verses 2, 3, 4, yung unang verses, ang sinabi pong rest doon is yung namahinga si God sa paggawa on the seventh day and He made it holy. Sa atin, ang tawag natin doon ay Sabbath. Ang tawag natin itong linggo. But please don't box yourselves. Huwag nating ikahon na ang pamamahinga ay tuwing linggo lang. Ang Sabat ay tuwing linggo lang. Hindi. Ang gusto lang sabihin ng Diyos, give yourself a day to rest. Kung di ka nakapag-church ng linggo, at kaya mo naman mag-church, ang day off mo kasi ay Wednesday, o mag-church ka ng Wednesday. Meron naman. Hindi ibig sabihin ng church ay, okay po ito, no? Nag-gather tayo. Pero when it comes to service or church, ang ibig pong sabihin ng church, God is residing in you because you are the church. So kung ang rest day mo ay Wednesday, o di mamahinga ka with God. Okay? But again, wag niyo pong masamain. Mabuti pong nakikita-kita tayo tuwing Sunday. Alam niyo po kung bakit Sunday ang tawag ang Sabat natin? Sa Pilipinas kasi, generally, ang rest day ay Sunday. Ganun po yun. Pero hindi po ibig sabihin na kapag natapat yung rest day mo, hindi Sunday, ay nako, impyerno ka na. Paano yun kung may trabaho ka talaga? Basta ang gusto lang sabihin, huwag mong kalimutan ang Diyos sa buhay mo at least once a week. No? Pero hindi naman talaga kinakalimutan ng Diyos araw-araw. Pero ang malinaw sa disenyo ng Diyos, mamahinga. Learn to relax. Learn to take rest. No? Hindi po masamang magpahinga. Lalo mga nanay, guilty dyan. Ayaw napapahinga. Pag may nakitang labahin, kusot, higi. Mamahinga po kayo. Kung ayaw niyong mamahinga ng tuluyan. No. Please, because the grand design of God for you is to take rest. Napilit na sinisira ng kaaway. Ayaw kanyang namamahinga. Okay? Natututo po ba? Okay. Last 10 minutes. Second to the last. Managers. Tayo po ay dinisenyo ng Diyos bilang managers. Sabi ay, take dominion, rule over, subdue the earth. Sabi po sa Genesis. Pero do we manage? Nagmamanage ba talaga tayo? Inaabuso. Diba? Nagmamanage ba tayo o inaabuso natin? That's why we don't enjoy life because we don't learn how to manage. Manage your time. Doon pa lang, bagsak na tayo lahat. Tama? Manage your health. O yung iba sa atin, katulad ko, bagsak na rin doon. Diba? Manage your relationship with one another and relationship with your environment. Alam nyo bang may relationship kayo sa environment nyo? Diba? Pag putol ka ng putol ng puno, o yan ang relasyon mo sa environment mo.
Pagkalat ka ng kalat, yan ang relationship mo with your environment. Learn to manage. So makikita yun sa buhay. Ay, hindi ito nagmamanage ng finances. Ito hindi ito nagmamanage ng health. Ito hindi ito nagmamanage ng time. We are all managers. Kanino po ba ibinigay yung pagiging manager? Sa aso? Sa aso po ba? Hindi. Di ba? Sa tao. Sa tao po ibinigay yun. So please, take a stand. Be a manager. Last point. Imagers. Tayo po ay dinisenyo ng Diyos to be imagers. Sabi, and God created them in His own image and likeness. He created them male and female. O yan, isa pa yan sa sinisira ng kaaway. LGBTQRSTUVWXYZ. Diba? Na ipinupush ng mundo, of course, syempre, re-respeto mo sila. Pero not to the point na babanggain mo ang salita ng Diyos. Napakalinaw. Genesis pa lang. Anong kinreate? Male and female. Pero anong ginagawa ng kaaway? Na paninira? Hindi. Pwede kang maging hotdog pag gusto mong maging hotdog. Alam nyo ba yon? Alam nyo po ba ngayon, pag gusto mong maging hotdog, pwede kang maging hotdog? Oo. Pag nagsagot po kayo ng form, tapos tinanong, ano yung iyong gender? I'm a hotdog. Ganyan. Totoo po yun. Hindi po yun biro. Sa mundo po natin ngayon, kung gusto mo maging silya, pwede. Ganyang kagulo ang mundo. Yang simple lang naman ang disenyo ng Diyos. Male, female. Gusto niyo po ba maging hotdog? Pili po kayo kung chicken hotdog o... Ang gulo ng mundo, di ba? Yung dulo po yung pinaka-importante. The design of God for you is to be in Christ-like. Yung identity mo ang pilit na sinisira ng Diyos. Oh, sorry. Yung identity mo pilit sinisira ng kaaway. Identity mo sa Diyos ang pilit sinisira ng kaaway. Ang sarap pong balikan Genesis 1 and 2. Balikan nyo po. Lahat po yan makikita nyo. The design and designation. Pag sinabi po nating designation, may duty ka. Dinesign ka ng Diyos na maging fruitful and mag-multiply, may duty ka, may designation ka na gawing fruitful yung sarili mo. Up to a point. Lahat po ba tayo pwede maging Manny Villar? Lahat po ba pwede maging Villar dito? Pwede? Hindi. Diba? Kasi hindi naman tayo lahat nakadesign na maging Villar. There's only a level na dinisenyo ng Diyos para sa'yo. Kaya alam nyo ba tayo napapagod? Nagpapaka-Villar ka, hanggang dito lang naman yung disenyo ng Diyos sa'yo. Gusto mong kamalin lahat ng yaman, pero hindi yun yung disenyo ng Diyos sa'yo. Hanggang eto lang eh. Diba? Hindi mo naman kailangan yung malabilyar na yaman eh. Hanggang dito lang yung kailangan mo. Kaya po marami sa atin ang pagod, marami po sa atin ang sira, kasi hindi po nakaayon sa disenyo at designation ng Diyos. Balikan po natin yung verse in John 10:10. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Tanong, may buhay ka ba? Oo naman, kaya nga ako naka-attend eh. Next question. May buhay ba yung buhay mo? May buhay ba yung buhay mo? Because it's another thing to ask. Lahat tayo may buhay, pero pag tinanong, may buhay ba yung buhay mo? Nakaayon ba yan sa disenyo ng Diyos para sa'yo? Next slide po natin. Yan.
Lahat tayo gusto natin sa destination, mapunta sa destination natin, tama? Lahat tayo. Tama ba? Gusto nyo na po ba ngayon? Hindi, wag naman. Wag muna ngayon. Pero ang realidad, lahat po tayo gusto nating makapunta sa destination natin. Okay? Pero ang tanong, the basic foundation, next slide, Kuya Rafael. Are you, o hindi are you do you know your design? Alam mo ba yung disenyo mo? Alam mo ba kung saan ka nakadesenyo? Tanggap mo ba? There are two things. Sige, Kuya Rafael, yung next slide. Lahat tayo gusto natin ng destination, pero we don't pay attention doon sa design and designation. There are two things. Do you accept and appreciate your design and designation? Tanggap mo ba na yan ka na? Tanggap mo ba na diyan ka sa pamilya mo na yan inilagay? Tanggap mo ba na ang role mo ay pagiging nanay? Tanggap mo ba na ang role mo ay pagiging provider ng tahanan? Tanggap mo ba na ikaw ay anak at you need to honor and obey your parents? Tanggap mo ba lahat ng design na yun? Kasi kung hindi, huwag kang umasa mapupunta ka sa destination. Hihirap yung journey unless natanggapin mo yung design mo. Or actually, first base, alamin mo muna yung design mo. I don't know, pero ang tanong ko po sa bawat isa, alam mo na ba kung ano yung design mo? Yung totoo lang. Do you know kung saan ka nakadesenyo? Kasi alam nyo, pag alam nyo po yung disenyo ninyo, or disenyo ninyo, ang sarap mabuhay. Ang fluid lang at smooth mabuhay. Paano yon? Nakadesenyo kang magaling magluto. Diba? Pero wala ka sa kusina. Naghuhuloy ang tawag doon, naghuhulo magpos. Ang hirap sa Tagalog. Naglalaban yung loob mo. Hindi ka masaya. Ba't ako nandito? Dapat nasa kusina ako Magaling ako magluto Simpleng example lang po yon. Kayo na po ang maglapat sa buhay ninyo. Pero ang tanong, alam mo na ba yung disenyo ng Diyos sa'yo? Kasi kapag alam mo, masaya lagi yung ginagawa mo. Tulad ko, teacher ako, alam kong teacher ako. Yung gumawa ng teaching, madali lang sa akin yun. Masaya ako doon. Yung magturo, di ba? Mapasunod ko kayo, lean forward, lean backward, di ba? Masaya ako doon because that's my design. And do I perform my designation? Yes. Tanong sa inyo, are you in your design? Baka mamaya, ikaw ay bilog pero pinipilit mong maging tatsulok. Mahirap yun. Mahirap yun. At ito pa po ang isang masaklap. May missing part. Some of us, hindi tayo nakakarating sa destination. Bakit? Some of us are mediocre. Ano po ang ibig sabihin ng mediocre? Yung iba, ang sabi diyan tamad. Pero hindi naman po yun. Yung mediocre ay average. Pag inaral nyo po, yung pinaka-meaning ng mediocre, mababasa nyo po yung origin word niyan, kaya po yan MED, middle. Pag inaral nyo po, ang ibig sabihin niyan, yung daw tumigil sa gitna ng umaakyat ng bundok. That's mediocre. Yun po yung totoong meaning nun. Aralin nyo po, i-research nyo. Mediocre, umaakyat, tapos nasa middle, tumigil. Mediocre, average, tamad. Yung bang nasabihan lang ng kaunti tumigil na. Yung lang napagod lang tumigil na.
Yun lang bang nakaranas lang ng kaunting problema, tumigil na. Yun po yung mga mediocre. At ang masaklap, next pindot. Imbis na may design, ano ginawa? Nag-resign. Hindi pinerform yung kanyang designation. Imbes ang ipinasa, resignation. Huwag po tayong umasa, pupunta tayo sa destination natin kung yung pundasyon hindi po natin alam. Next slide. Overtime na akong 5 minutes. In 1 Corinthians 12:14 to 16 or 26, basahin nyo na lang po. Pero yan po ay patungkol sa sinasabing pagkakagulo sa church. Basahin nyo po para alam ninyo. Sabi po dyan, yung bang tenga ay mamomroblema sa bibig. Yan po yun. Basahin nyo. No? Puntahan natin yung kalagayan natin sa church. Alam nyo po ba yung disenyo nyo kung ba't kayo nandito sa GIOS? Ako naman, Brother Arn. Ako ay tiga-upo at tiga-butas ng silya dito sa church. Nakatatlong butas na kaya ako ng silya sa church. Ano yung disenyo mo sa church na to? Kasi kung wala ka lang din disenyo sa church na to, baka hindi ka dito. Sorry, strong words, no? Pero that's the truth. Kasi kung dito ka talaga, may disenyo ang Diyos para sa'yo, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala kang gagawin sa church na to. Kahit tagabukas ng pinto, kasi walang makakapasok kung walang magbubukas ng pinto. Tagapunas ng silya, tagaluto, tagalinis ng electric fan, tagalis ng agyo, tagakain. Di ba? Sayang naman yung pondo pag walang kakain. Church, GIOS, this morning, it's a question to ask. Ano bang disenyo sa church na to? Ako po yung design, ako po yung decor talaga, ako po yung design. Hindi yon mga kapatid. Hindi ka disenyo sa church na to. No? Ask God. Tanungin mo ang Diyos mo, bakit kanya dinala sa church na to? Bakit? And perform your designation. Yan po yung sinasabi ng 1 Corinthians. Kaya daw po marami nagkakagulo kasi hindi nila pina-perform yung dapat nilang i-perform. Pag binasa nyo po yan. Yung mata gusto maging ilong. Paano ka maging? Hindi pwede yun. Kung mata ka, magpakamata ka. Kung ilong ka, maging ilong ka. Perform what you were designed for. Kung tigabilang ka ng pera, magbilang ka ng maayos. Kumpletuhin mo. Diba? Kung sa praise and worship, mag-praise and worship ng maayos. Mag-practice ng maayos. Tumugtog ng maayos. Kung ushering, ngumiti ka. Para pagpasok dyan, parang nakakita ng Jollibee. Dapat ganun. I want all of us to go and reach our destination, especially our church. Ang prayer ko, ma-reach natin yung destination natin pare-pareho. Pero, mga kapatid, hindi po natin ma-reach yun kung ang bawat isa sa atin hindi alam yung ating design and designation sa church na ito. Nag-focus lang po ako sa church, pero i-apply nyo din po yan sa tahanan ninyo. Kung ikaw ay asawang babae, pasakop ka. Kung ikaw na may asawang lalaki, mag-provide ka, huwag ka nakahilata. No? Kung ikaw anak, magpaka-anak ka. Please, go back to your design. Conclusion. Sorry, napahaba tayo. Conclusion at hamon. Ihulma ang sarili ayon sa disenyo ng Diyos sa buhay mo. Ihulma mo. Huwag kang lumaban. Huwag mong gawin yung sarili mo na sinasabi sa Isaiah. Tama po ba ako sa Isaiah? Nasasabihin ng clay sa potter. Tama po ba?
Isaiah 'yon. Wag sana natin sabihin, ba't mo ko nilagyan ng tenga? Ba't mo ko nilagyan ng ganito? No. Be flexible enough to the working of God in you. Hindi ka sasaktan ng Diyos. Pag ang kamay ng Diyos ang humuhulma sa'yo, it's always for your good. Huwag kang lumaban, huwag mong labanan. Okay? Next. Ikilos ang sarili ng ayon sa designation ng Diyos para sa'yo. Kumilos. Hindi pwedeng, alam mo yung design mo, hindi mo naman ikikilos. Okay? Kasi walang magiging fruitfulness kung walang kilos. And lastly, ituon ang paningin to your destination. Bakit kailangang i-focus ang ating faith doon sa destination? Bakit? Kasi magiging mediocre tayo pag hindi. Babalik tayo doon. Bakit? Ang dami kayang obstacle. Diba? Along the way, yung di ka nabati ng kapatiran, obstacle na yun. Lalo kapag medyo manipis kang katulad ko. Obstacle na, titigil. Ayoko na dyan, di man ako binati. Diba? Ang dami pong pwedeng magpatigil sa'yo to reach your destination. That's why you need to focus to your destination. Ipukol ang paningin through your faith in your destination. You have your design, you have your designation, and all of us, I pray, we will reach our destination. Let's pray. Father, thank you. Salamat po. Hindi taguyod, hindi tinaguyod, kung hindi talagang nagsalita ka through your words. Thank you, God, na kahit mapa Old Testament, unang-unang chapter, we can really go back and learn from you. Salamat po. Salamat na ikaw yung nagdisenyo, ikaw yung nag-create, you're the creator. You're the good, good Father. You're the good, good Creator. And all of the things that you have created are good and for our good. Lord, dalangin ko po. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na tigilan ang kaaway sa pagpatuloy niyang pagsira sa disenyo mo sa buhay namin. And I pray, Father, that you will bless each one of us here ng talino, ng wisdom, and awareness doon sa ginagawa ng kaaway. Na pagsira, pagnanakaw sa buhay namin. Father, I pray, will you please allow each one of us to really seek you, that we will know our design and we will perform our designation for your glory. Especially dito sa church na to. Lord, ano po ba yung design ng kapatid ko na to for this church? Pwede mo po bang ipaalam sa kanya? Kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya, anak, etong disenyo ko sa'yo, kung ba't kita nilagay dyan. Thank you, God, that you are a God of clarity. Thank you, God, that you're a God of purpose. Hindi ka gumagawa ng wala lang. You do something with a purpose. Thank you, God. We bless you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.